Ang babaeng ito ay si Manako Goto, ang Executive Secretary ng Zazen Group, ang pinakamalaking kumpanya sa Japan. Magho-host siya ng mga nakamamatay na laro na inorganisa ng kumpanya. Sa unang laro, kung hindi malutas ng isang tao ang bagtong isang higanteng bowl, ang bakal ang mahuhulog sa kanila na durog sa kanila hanggang sa mamatay. Habang nanonood ang mga kalahok sa takot, ipinaliwanag ni Manako ang dahilan sa likod ng laro at ang mga panuntunan nito. Ibinunyag niya na ang Zazen Group ay naghahanap ng isang talentadong tao upang maging chairman ng grupo. Siya ang magiging kapalit ni Mr. Zazen. Ang kabuuang asset ng Zazen Group ay 100 trilyon yen at nagsasagawa sila ng pagsubok para pumili ng kahalili. Ang taong mananalo sa final ay hindi lamang magiging susunod na chairman ng Zazen Group kundi tumatanggap din ng 100 billion yen. Ang kumpanya ay nagtatayo ng pinakamahusay na amusement park sa mundo na tinatawag na Dream Kingdom, kung saan magaganap ang lahat ng mga laro. Gayunpaman, ang unang laro ay mangyayari sa lugar na ito at ang mga makapasa dito ay papayagang makapasok sa Dream Kingdom para sa pagpili. Sa simula ng laro, inihagis ni Manako ang isang dice sa isang lalagyan na ipinapakita ang mukha nito sa screen para makita ng lahat. Siya ay naghahadjust ng dice ng 3 beses, sa bawat paghagis ay nagpapakita ng numero 1. Pagkatapos ng ika-4 na paghagis, tinakpan niya ang lalagyan, sinimulan ang aktwal na laro. Ang mga kalahok ay dapat umasa sa kanilang intuition at mga kasanayan sa pagmamasid upang hulaan ang numero. Ang bawat mukha ng dice ay may 6 na malalaking singsing na may bilang mula 1 hanggang 6. Ang mga kalahok ay pumipili ng singsing na tatayuan na naaayon sa kanilang mga hula. Kung tama ang hula nila, makapasok sila sa Dream Kingdom, ngunit kung mali ang hula nila, isang tunay na bowl ang bakal ang mahuhulog sa kanila. Mayroon silang 30 minuto upang magpasya at sino mang wala sa isang ring sa panahong iyon ay madi-disqualify. Gayon din ang pakikipag-chat sa iba o pagbabahagi ng mga sagot ay humahantong sa diskwalipikasyon. Pinatunog ni Manako hanggang sinipa ang 30 minutong countdown. Si Zero, isang math whiz, at ang kanyang mga kalaro na sina Chikure, Hiroshi at Sunao ay kabilang sa mga kalahok. Nang marinig ni Chikure ang mapanganib na laro, nabigla siya. Nagdulot ito ng pagtatalo sa pagitan nila ni Hiroshi. Iniisip ni Chikure kung maaari silang manatiling ligtas sa pamamagitan ng pag-alis kaagad sa singsing pagkatapos ng maling hula. Kinakalkula ni Hiroshi na sa isang ika-6 na pagkakataon lamang na mabuhay, mayroong higit sa 80% na posibilidad ng kamatayan. Ang isang gangster na nagngangalang Seiji ay sumabak sa talakayan na nagmumungkahi na ang mga pagkakataong mag-roll ng 2 hanggang 6 ay 1/6 din. Ang isa pang gangster, si Sakura, ay nagbahagi ng kanyang teorya na ang dice ay maaaring narig na nagmumungkahi na ang masa nito ay lumipat na nagiging sanhi ng ilang mga mukha na lumitaw ng mas madalas. Ang dice ay hindi matatag dahil ang timbang nito ay hindi balanse, na maaaring ipaliwanag kung bakit paulit-ulit na lumilitaw ang numero 1. Sa palagay niya ay inutusan sila ni Manako na umasa sa intuition at pagmamasid upang hulaan ang numero, kaya ang pagpili ng isa batay sa timbang ng dice ay isang desisyon na ginawa sa pamamagitan ng pagmamasid. Sinasagot ni Seiji na kung sigurado si Sakura sa kanyang sagot, dapat siya ang unang humakbang sa ring. Sa gitna ng mga talakayan, nagsalita si Manako at nag-aalok ng pabor sa mga kalahok. Sinabi niya na sino man sa isang ring kapag natapos ang laro, anuman ang kanilang hula ay tama o mali, ay papayagang sumali sa susunod na laro. Gayunpaman, ito ay ilalapat sa kanila kung sila ay nabubuhay pa. Habang pinag-iisipan ng mga kalahok ang alok, si Shirob, isang third-year student mula sa isang pribadong middle school, ay tumungo sa numero 1 ring. Nang makita ito, sinundan siya ng ibang mga kalahok sa ring, iniisip na maaaring may naisip siya. Gayunpaman, pinag-iisipan pa rin ni Zero ang sagot. Sa pahayag ni Manako tungkol sa pagpapahintulot sa susunod na laro, kung buhay pa sila, isinasaalang-alang ni Zero na maaaring hindi nila kailangang hulaan ng tama. Naniniwala siya na kung magpapatuloy sila ng hindi hinuhulaan ang tamang numero, maaaring hindi mahalaga ang paghula ng tama sa panalo sa laro. Ang kaibigan ni Zero, si Chikure, na pinaghihinalaan si Zero ng panlilinlang, ay nagpasya na sumama sa iba sa ring 1. Samantala, patuloy na pinag-iisipan ni Zero ang mga salita ni Manako at kung paano niya inihagis ang dice. May napansin siyang kakaiba sa nakaraang dice throw ni Manako. Una, hindi niya tahasang sinabi na ipapakita sa kanila ng screen ang mga dice sa loob ng lalagyan. Binanggit lang niya na kung siya ay naghagis ng dice, ang mga kalahok ay makakakita ng dice sa screen. Walang binanggit na ipinapakita nito ang mukha ng mga dice na kanyang inihagis.
Iniisip ni Zero na ang mga dice na ipinakita sa screen ay talagang itinapon sa lalagyan sa kabaligtaran ng direksyon sa ikaapat na pagkakataon, ibig sabihin ang nakita nila sa screen ay ganap na pekeng. Kung ganoon hindi nagpagulong-gulong si Monaco ng 3 sunod-sunod na beses. Sa makatuwid ang posibilidad na makakuha ng isa ay isang ika-6 lamang tulad ng iba. Sa sinabi nito pumasok siya sa pangalawang ring, hindi pa rin sigurado kung ito ang tamang sagot. Matapos marinig ang paliwanag ni Zero umalis ang mga kalahok sa unang ring. Umupo si Zero malapit sa mga dingding ng singsing at sinundan siya ng kanyang mga kaibigan nagtitiwala sa kanya. Pagkatapos tinanong ni Zero si Shiro kung hindi siya lalabas sa ring. Tumugon si Shiro na hindi niya gagawin, na sinasabi na ang laro ay tulad ng pagkuha ng pera sa lupa. Narinig ito ni Yuki Hakowa, isa sa mga kalahok, at may binulong sa tenga ni Seiji. Sa 3 minuto na lang ang natitira, tinawagan ng dalawa si Chikure at ipinaalam sa kanya na ang aktwal na sagot ay numero 3. Ginagawa nila ito dahil gusto nilang umupo malapit sa mga dingding ng singsing tulad ni Shiro, at ngunit kung gagawin nila susunod ang ibang mga kalahok. Nagsisinungaling sila kay Chikure na 3 ang sagot para madaya nila siya. Kapag sinubukan ng ibang mga kalahok na pumasok sa ring, ipinaalam sa kanila ni Seiji na hindi ito ang tamang sagot at sinusubukan lang nilang bitag si Chikure. Sa natitirang 1 minuto sasabihin ng isang kalahok sa iba na ang tamang sagot ay 5. Ito ay dahil 5 ang pinakamadalas na lumilitaw kapag nagpapagulong ng dice. Ang lahat ay pumasok sa ring number 5, ngunit nang subukan ni Sakura na sumali, siya ay pinalayas. Nang tanungin, kinumpirma ni Zero na maaaring tama ang 5. Ito ay dahil ang mga dice ay ginawa ng hindi pantay na nagiging sanhi ng magkaibang mga panig na magkaroon ng iba't ibang mga timbang na nagbabago sa gitna ng masa. Kaya 5 ang mas malamang na mangyari. Tinanong ng kanyang mga kaibigan kung dapat silang lumipat ng singsing, ngunit pinilit ni Zero na manatili. Sa katunayan sinabi niya kay Chikure na samahan siya sa ring number 2 na sinasabing sinusubukan nilang linlangan siya. 10 segundong natitira at wala sa isip pumasok si Sakura sa ring number 4. Nilock ng mga gwardya ang pinto, pinipigilan ang sinuman na baguhin ang kanilang lokasyon na pagtatanto na malamang na madudurog si Chikure sa ilalim ng bowl ang bakal. Nagpa siya si Zero na tulungan ang kanyang kaibigan. Tumalon siya mula sa isang singsing patungo sa isa, inilipat ang Chikure mula sa gitna. Pagkatapos ay inutusan siya ni Zero na panatilihing nakataas ang kanyang mga tuhod pabalik sa gilid at umupo na nakakabit sa bakod. Habang tumatakbo ang oras, umaasa ang lahat na tama ang kanilang ring number. Nang buksan ni Monaco ang lalagyan, ipinakita na ang tamang sagot ay 4. Mukhang si Sakura lang ang nanalo at lahat ng iba ay haharap sa kamatayan. Hindi nagtagal, inilunsad ang mga bakal na bola at sa kabutihang palad lahat ng nakaupo malapit sa bakod ay nakaligtas. Ito ay noong sinabi ni Zero kay Chikure na wala siyang ideya kung aling numero ito dahil naisip niya na ang laro ay hindi tungkol sa paghula kung aling mukha ang lalabas. Sa sandaling sinabi ni Monaco na ang sinumang nasa ring kapag natapos ang laro ay maaari pa ring makapasok sa susunod na laro, na pagtanto ni Zero na ang punto ay hindi kung aling mukha ang lumalabas. Ngunit kung sapat ang kanilang pagmamasid upang mapansin ang isang agwat sa pagitan ng bowl ang bakal at ng singsing, hindi alam ni Zero ang laki ng bowl ang bakal mula sa lupa, kaya hindi siya kumpiyansa. Masaya ang mga nakaligtas na kalahok hanggang sa nakita nila ang kaguluhan sa ring number 5 kung saan lahat ay durog na namatay. Pagkatapos ay inanunsyo ni Monaco na ang natitirang mga kalahok sa mga singsing ay maaaring makapasok sa pangunahing kompetisyon. Tatanungin niya si Zero tungkol sa paglabag sa mga panuntunan, ngunit binigyan siya ng kalihim ng grupo ng Zazen na si Kuroda ng mensahe na pinipigilan siya. Lumalabas na ang chairman ng Zazen Group, si Miryu Zazen, ay nagpa siya na huwag pansinin ang paglabag sa panuntunan ni Zero dahil naniniwala siyang magiging mas kawili-wili ang mga bagay. Ang mga kalahok ay dinadala sa Parque Dream Kingdom kung saan ang susunod na laro, ang quarter jump, ay lalaruin. Binigyan ni Monaco si Zero sa mga patakaran. Tatayo siya sa isang mataas na plataporma. 10 segundo lang matatanggal ang maskara niya para mapatingin siya sa paligid. Pagkatapos ng 10 segundo, ilalagay niya muli ang kanyang maskara at ang platform ay iikot. Pagkatapos kailangang tumalon si Zero sa tamang direksyon patungo sa ligtas na labasan. Kung siya ay tumalon patungo sa alinman sa 3 palabas na direksyon, siya ay babagsak, hindi lamang mawawala ang laro kundi pati na rin ang kanyang buhay. Nagsisimula ang laro at ang platform ay umiikot. Ganap na disoriented, hindi matukoy ni Zero kung saan ang ligtas na labasan.
Hindi man lang siya makakapagtapon ng mga bagay para tingnan ang kaligtasan dahil madi-disqualify siya sa paggawa nito. Kung ang parehong kalahok ay tumalon ng tama ang isa na gumamit ng mas kaunting oras ay mananalo. Ang mga ito ay limitado sa 10 minuto sa bawat direksyon. Sa quarter jump 4 na tao ang kumikilos bilang mga boses nakatayo sa bawat direksyon nakatayo man sila sa ligtas o labas na lugar. Kung magagawa nilang tumalon ang kalahok sa kanilang direksyon makakakuha sila ng isang singsing. Kaya ang kalahok ay dapat maghinuha kung sino sa kanila ang nakatayo sa ligtas na lugar. Habang nagsisimula ang 10 minutong timer narinig ni Zero ang boses ng kanyang kaibigan na si Hiroshi na nagmumula sa direksyong palabas ng tanungin kung bakit siya naroon. Ipinaliwanag ni Hiroshi na nagboluntaryo siya para sa laro upang iligtas ang kanyang kaibigan. Inaangkin na siya ay nasa ligtas na lugar pinayuhan ni Hiroshi si Zero na tumalon habang ipinapahayag niya ang kaluwagan na sa wakas ay maaari na siyang makatulong. Naalala ni Zero ang isang pagkakataon nang humingi ng tawad si Hiroshi sa kanya dahil sa pag-aalsa niya. Ang pag-uusap ay nagpapatunay kay Zero na ito nga ay si Hiroshi. Habang nakikipag-usap sa kanya iginiit ni Zero na hindi siya sasabihin ng kanyang kaibigan na tumalon patungo sa labas ng lugar kahit na may nakatutok sa kanya ng baril. Sa pagtitiwala na kaibigan niya ito nagpasya si Zero na tumalon sa direksyong iyon sa paniniwalang ligtas ito. Gayunpaman bago tumalon nagpasya siyang subukan muli si Hiroshi na nagtatanong sa kanya ng mga tanong na may kaugnayan sa trabaho na tumpak na sinasagot ni Hiroshi. Hindi nagtagal na pagtanto ni Zero na hindi lamang ang boses ni Hiroshi kundi pati na rin ang mga alaala ay totoo. Sa kabila nito nagpasya siyang magtanong ng isang huling tanong hiniling niya kay Hiroshi na tingnan ang templo ng kanyang salamin kung saan nakakabit ang mga ito sa kanyang mga tainga. Sa loob may mga numero at simbolo na kumakatawan sa mga sukat ng frame at lens. Dahil ngayon lang nakita ni Zero ang numero noong araw na iyon gusto niyang ulitin ito ni Hiroshi para sa kanya. Gayunpaman dito nahuhuli ang impostor. Lumalabas na nilinlang ng mga tauhan ng kumpanya si Hiroshi sa pag-iisip na tinutulungan niya si Zero habang aktwal na ni-record ang kanyang boses para sa isang speech synthesis system upang lumikha ng isang boses ng AI. Nang sabihin ng impostor na matagal na niyang binili ang baso at wala na ang mga nabasa agad na naramdaman ni Zero na may mali. Inilantad niya ang impostor at iniligtas ang sarili mula sa pagkahulog sa kanyang kamatayan. Matapos ang unang nabigong pagtatangka oras na para kumbansihin ng pangalawang boses si Zero na tumalon patungo sa kanya. Ang taong iyon ay kaklase ni Zero sa high school si Kanzuya. Mas maaga sa araw na iyon pinrotektahan ni Kanzuya si Zero mula sa mga gangster na pinalakas ang kanyang pag-aangkin na nasa isang ligtas na lugar. Sinabi niya kay Zero na palagi siyang tumitingin sa kanya noong high school at kumuha ng inspirasyon mula sa kanya. Habang nagsasalita siya nalaman na nakatayo siya sa likod ng labas at sa katunayan gustong mamatay ni Zero. Mukhang dinala niya ang kanyang personal na sama ng loob sa laro at hindi ito alam ni Zero. Hahakbang na sana si Zero pero bigla siyang huminto. Nang tanungin ni Kanzuya kung bakit siya tumigil sumagot si Zero ng isang tanong. Tinanong niya si Kanzuya kung nakaturo sa kanya ang sapatos niya. Tumingin si Kanzuya sa peephole ngunit hindi niya makita ang kanyang mga paa. Desperado na mamatay si Zero tiniyak sa kanya ni Kanzuya na tuwid ang kanyang mga paa at kaya niyang tumalon ng hindi na iniisip. Ito ay kapag nahuli ni Zero ang mga kasinungalingan ni Kanzuya. Kanina pa kasi siya natapilok dahilan para matanggal ang mga tali ng sapatos niya. Ngayon napagtanto ni Zero na kung si Kanzuya ay nasa ligtas na lugar at nakikita ng malinaw ang kanyang sapatos binalaan na niya agad siya. May isang tao na malapit nang ipagsapalaran ang kanilang buhay upang tumalon ngunit ang kanilang mga tali ng sapatos ay hindi nakatali na nagpapahiwatig na ang tao sa kabilang panig ay hindi ito nakikita. Ang bakal na pader ay lumikha ng blind spot sa harap ni Kanzuya. Nang mahuli siya inamin ni Kanzuya kay Zero kung gaano siya napupuot sa kanya. Lumalabas na noong high school si Kanzuya ay isang nangungunang estudyante hindi lamang sa akademya kundi pati na rin sa palakasan. Gayunpaman nang pumasok si Zero sa paaralan sinimulan niyang lampasan si Kanzuya sa lahat ng bagay. Walang makakatalo sa kanya si Kanzuya. Ngunit bago ang huling relay na kinailangang ipanalo ng kanilang swim team pagkatapos ng nakaraang panalo na awa si Zero sa kanya at tumanggi na maging anchor leg ng team upang si Kanzuya ang pumalit sa kanya. Ang koponan ay natalo sa araw na iyon at si Kanzuya ay pinahiya ng iba pang mga miyembro ng koponan dahil dito.
Simula noon na-trap na siya ng anino ni Zero. Nang makita niya si Zero sa Dream Kingdom nagpa siyang talunin siya o kahit napapatayin siya kahit anong mangyari. Nagulat si Zero sa narinig ngunit nananatiling kalmado at pinatawad si Kanzuya. Ngayon dalawang direksyon na lang ang natitira na may dalawang boses na nakatayo sa parehong oras. Ang tamang sagot ay isa sa dalawa. Nagpa siya ang kumpanya na ipadala si Seiji bilang ikatlong boses. Pagpasok sa labas ng lugar agad na sinabi ni Seiji na siya ay nasa ligtas na bahagi at hinimok si Zero na tumalon sa kanyang direksyon. Naalala ni Zero na nang tumayo siya sa gilid hindi nakikita ng tao sa labas ang kanyang mga paa. Ngayon maaari na siyang gumamit ng barya at ilagay ito sa blind spot. Kung hindi matukoy ni Seiji ang coin Zero na inilagay sa gilid kung gayon siya ay nasa labas na lugar. Kung tama ang sagot niya nasa ligtas na lugar siya. Sa pag-iisip na ito inilagay ni Zero ang coin sa blind spot at tinanong si Seiji kung ito ay 10 yen coin o 100 yen coin. Upang mag-aksaya ng ilang oras sinubukan ni Seiji na makipag-usap kay Zero. Inamin niya na kinasusuklaman niya si Zero ngunit inaangkin niya na dahil nasa ligtas na lugar siya wala siyang pagpipilian kundi gabayan si Zero sa tamang direksyon upang makakuha ng singsing. Naiinis siya na kailangang iligtas si Zero sa larong ito. Nang magtanong muli si Zero tungkol sa barya sumagot si Seiji na ito ay masyadong may kantab upang makita ng malinaw. Di nagtagal binigyan ng sekretarya ni Mr. Saigen si Seiji ng salamin na nakakabit sa isang baras na nagpapahintulot sa kanya na makita ang barya ng madali. Sa mas malapit na pagsisiyasat inihayag ni Seiji na hindi ito 10 yen o 100 yen coin ngunit isang 50 yen coin. Dahil dito naniniwala si Zero na ang panig ni Seiji ay ang ligtas na lugar. Gayunpaman bago gumawa ng pangwakas na desisyon nagpa siyang suriin ang ibang direksyon. Naglalagay siya ng barya sa kabilang direksyon at tinanong ang kabilang boses kung anong barya iyon. Ang boses pala ay si Manako na nagsasabing hindi niya nakikita ang barya dahil hindi niya suot ang kanyang mga lente. Sinabi niya kay Zero na siya ang kanyang tagapagligtas at dapat itong tumalon sa kanyang direksyon. Ngayon si Zero ay napunit kung sino ang pipiliin. Muli siyang naglagay ng dalawang barya sa direksyon ni Seiji at tinanong siya tungkol sa mga ito. Sa pagkakataong ito agad na sinagot ni Seiji ang tanong na nagpapataas ng mga hinala kay Zero. Dati masyado siyang nagtagal upang tumugon kahit na sinasabing ang ibabaw ay masyadong may kantab. Ngunit sa pagkakataong ito mabilis ang tugon na nagpapaniwala kay Zero na maaaring gumamit si Seiji ng stool o salamin upang makita ang mga barya. Biglang may naisip si Zero. Inilagay niya ang barya sa direksyon ni Seiji ngunit sa paraang hindi niya ito makita mula sa harapan. Walang pag-aalinlangan agad na ginamit ni Seiji ang salamin at ibinigay ang tamang sagot. Napagtanto na gumagamit nga si Seiji ng ilang uri ng tool hindi nag-aksaya ng oras si Zero at tumalon sa direksyon ng ligtas na lugar. Pagkumpleto ng laro ipinatong ni Mr. Zazen sa kanyang wheelchair sa ligtas na lugar ang kanyang mga kamay sa mga balikat ni Zero at inutusan siyang humakbang pasulong. Lingid sa kaalaman ni Zero may butas pala sa harapan niya at ang mga kamay na iyon ay hindi kay Mr. Zazen kundi puro prosthetics. Napagtantong hindi maabot ni Mr. Zazen ang kanyang balikat dahil siya ay nasa wheelchair hinawakan ni Zero ang mga prosthetic na kamay at itinapon ang mga ito. Ang guard na may hawak na mga kamay ay halos hindi nakaligtas. Pagkatapos ay tinanggal ni Zero ang kanyang maskara at sinabihan si Mr. Zazen na hindi na siya maglalaro ng kanyang masasamang laro. Sumagot si Mr. Zazen na hanggat naririto si Zero kung siya ay mabubuhay o mamatay ay ang kanyang daliri lamang ang magpapas siya. Halos hindi nakarating si Zero sa oras ngunit pumasa siya. Depende sa resulta ni Shirab maaari o hindi siya ang mananalo. Ngayon turn na ni Shirab. Dinala siya sa entablado kung saan gumamit siya ng isang matalinong panlilinlang upang matiyak ang kanyang panalo. Siya ay yumuyuko at sinasali ang kanyang mga hinlalaki sa kasukasuan habang pinoprotektahan ang mga ito mula sa paningin gamit ang kanyang mga kamay. Pagkatapos tinanong niya ang mga boses kung ang mga dulo ng kanyang mga hinlalaki ay sumasali. Pinipigilan ng kanyang ulo ang iba na makita ang mga hinlalaki mula sa itaas gamit ang salamin habang ang kanyang mga kamay ay humaharang sa side view ng mga hinlalaki. Si Sakura na nasa isang ligtas na lugar ay namamahala upang makita ang pagkakalagay ng mga hinlalaki. Sa sandaling maibigay niya ang tamang sagot tumalon si Shirab sa kanyang direksyon tinatapos ang laro sa loob lamang ng 40 segundo.
Lumalabas na sa pagbabalik ni Zero sa base ng gusali nakita niyang gumamit ang kumpanya ng mga long rod mirror para makita ang pagkakalagay ng barya. Habang dinadala si Shirab sa entablado pumagitna si Zero. Dahil sa ayaw niyang mabiktima si Shirab ng maruming pandaraya ng kumpanya binalaan niya ito na nagsasabing huwag mong piliting tumalon kung gusto mo pang mabuhay. Pagkatapos ay itinapon niya ang kanyang mga barya sa sahig na nagbigay kay Shirab ng isa pang pahiwatig na sila lang ni Shirab ang nakakaalam. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya sa kanyang mga kaibigan na ang kanyang mensahe kay Shirab ay misteryoso. Sa mensahe kung gusto mo pang mabuhay isa sa mga salita kapag binasa ng paatras ang ibig sabihin ay salamin. Ang dahilan sa likod ng paghahagis ng mga barya ay upang ipaalam kay Shirab ang tungkol sa mga blind spot at kung paano niya magagamit ang mga barya upang pagkatapos manalo sa laro si Shirab ay namamahala upang makakuha ng 3 singsing sa kabuuan. Nang makilala niya si Zero iminumungkahi niya na hindi na siya muling tulungan ni Zero. Bagamat naharang niya ang nakatagong mensahe mahirap para sa kanya na unawain kung dapat ba siyang magtiwala sa kanyang kaaway o hindi na ayon sa kanya ay lalong nagpagulo. Di nagtagal nakipagtulungan sina Sakura at Seiji kay Zero at nag-sign up ang trio para sa isang laro na tinatawag na Triangle Maze. Ang nakakabaliw pa ay ang sinumang hindi makakuha ng tamang sagot ay malulunod. Sa pagsisimula ng laro ang trio ay dinadala sa isang tatsulok na silid. Bawat isa sa kanila ay gamulong ng dice bago magsimula ang laro. Ayon sa mga patakaran ang taong makakakuha ng pinakamaliit na numero ay papasok sa loob ng isang bilog. Iginulong ni Zero ang isa kaya nakaf siya sa isang poste sa isang bilog. Sa lalong madaling panahon si Zero ay nakulong sa isang cylindrical na baso at ang tanging paraan ay kung sasagutin niya ang ibinigay na tanong. Ang iba pang mga koponan na naglalaro ng parehong laro ay ang koponan ni Shirab at ang koponan ng kaibigan ni Zero. Para manalo kailangan lang nilang sagutin ang tanging tanong ni Manako. Isang tablet ang ibinibigay sa mga kalahok na may lahat ng 25 na opsyon para sa tanong. Mula sa pagpipilian 1 hanggang 25 ang mga kalahok ay kailangang pumili ng isa sa tingin nila ay ang sagot. Maaari silang gumamit ng sketchbook at panulat upang ayusin ang kanilang mga iniisip. Mayroon lamang silang 30 minuto at tanging ang unang pangkat na sasagot ng tama sa tanong ay bibigyan ng 3 ring sa kabuuan isa para sa bawat miyembro. Nakaisip si Manako ng masamang paraan para mabigyan ng ideya ang mga kalahok kung gaano katagal ang kanilang natitira. Naghanda sila ng stopwatch sa bawat silid na tinatawag na human pillar stopwatch. Bubuhos ang tubig kapag nagsimula na ang laro kaya kailangang tingnan ng mga kalahok ang pagtaas ng lebel ng tubig upang makita kung gaano katagal ang natitira sa kanila. Ang oras upang makumplito ang laro ay 30 minuto ngunit sa 25 minuto ang tubig ay aabot sa antas kung saan ito ay lulunurin ang tao. Kapag ang isang koponan ay nagbigay ng tamang sagot ang tubig ay titigil sa pagbuhos sa lahat ng mga tangke. Ang bawat koponan ay makakakuha lamang ng isang pagkakataon na magpadala ng sagot. Kaya kung sila ay nabigo ng isang beses maaari lamang silang maghintay para sa isa pang koponan upang sagutin ng tama ang tanong. Nagalit si Zero na patuloy na pinaglalaroan ni Mr. Zazen ang buhay ng mga tao ngunit napilitan siyang lumahok sa laro. Ang isa at tanging tanong ay lahat ng mga silid ay pareho. Ano ka ba isinulat ni Sakura ang tanong sa sketchbook para ipakita ito kay Zero? Hindi tulad ni Sakura may masamang intensyon si Seiji. Dahil nasa kanya ang tablet nagpasya siyang iantala ang pagpapadala ng sagot hanggang pagkatapos ng 25 minuto. Sa oras na iyon si Zero ang kanyang pinakamalaking kalaban ay malulunod at sa natitirang 5 minuto plano niyang piliin ang tamang sagot at makuha ang mga singsing. Isang away ang sumabog sa pagitan niya at ni Sakura na pumasok sa laro dahil lamang kay Zero na naniniwalang tutulungan niya siyang makamit ang 100 bilyong yen. Nang tumanggi si Seiji na ipakita sa kanya ang mga opsyon tumugon si Zero na talagang mas mabuti kung hindi niya makita ang mga ito. Upang magsimula inutusan ni Zero si Sakura na tumingin sa paligid ng silid upang makahanap ng clue. Kapag walang mahanap si Sakura naisip niyang maghanap ng mga paraan para iligtas si Zero. Kahit na hindi siya makakuha ng singsing kung mabubuhay si Zero magagamit pa rin ni Sakura ang kanyang tulong sa mga susunod na laro. Desperado siyang iligtas si Zero kumuha siya ng bakal na palayok sa sulok ng silid para basagin ang salamin. Sa ibaba ng bagay na bakal nakita niya ang mga letrang A at O, Euro na nakasulat sa sahig.
Kapag ipinakita ni Seiji ang pagkakalagay ng mga titik kay Zero, inutusan sila ni Zero na suriin din ang iba pang mga sulok. Gayunpaman sa pagsisiyasat wala silang mahanap. Bigla ipinahayag ni Sakura na maaaring na-decode niya ang sagot. Sa tingin niya ang tamang sagot ay C. Ito ay dahil ang mga letrang AO ay parang Japanese word na ibig sabihin ay asol. Ang salitang asol ay nagpapaalala sa kanya ng C. Kaya't naniniwala siyang C ang tamang sagot. Gayunpaman hindi nasisiyahan si Zero sa sagot. Naniniwala siya na ang AO ay hindi kumakatawan sa mga titik ngunit talagang mga simbolo. Bigla siyang may naisip. Sinabihan niya si Sakura na gumuhit ng isang tatsulok sa hugis ng silid. Pagkatapos ay kailangan niyang gumuhit ng kurba sa sulok. Pagkatapos ay napagtanto nila na ito ay kumakatawan sa kurba na iginuhit sa sulok ng tatsulok at ang O ay kumakatawan sa simbolo ng antas. Napagtanto na ngayon ni Zero na ang pagkalkula ng isang tiyak na anggulo ng tatsulok na silid na ito ay ang tagumpay sa paglutas ng tanong. Ngunit hindi niya alam kung paano kalkulahin ang mga anggulo. Ang kailangan niyang kalkulahin ang isang anggulo ay ang haba ng mga gilid. Upang makuha ang haba, inutusan niya sina Sakura at Seiji na bilangin ang bilang ng mga panaw sa magkabilang panig. Matapos makuha ang sagot, na pagtanto ni Zero na ang silid na kinaroroonan nila ay isang isosceles triangle. Pagkatapos ay inutusan niya si Sakura na bilangin din ang mga panel ng kabilang silid. Sa pagkuha ng haba ng mga gilid ng kabilang kwarto, na pagtanto ni Zero na ang silid ay isa sa dalawang isosceles triangle na pinagsama. Nang mapansin ang mga sukat ng mga tatsulok, naniniwala siya na ang anggulo na kailangan nilang kalkulahin ay 36 degrees. Bagamat nakita nila ang numero ng anggulo, walang nakakaalam kung ano ang gagawin sa impormasyong ito. Muling iniisip ni Zero ang tanong, which is pare-pareho lahat ng kwarto, so ano ka? Pinaghihinalaan ni Zero na kung ang lahat ng mga silid ay pareho, dapat mayroong isang bagay na nag-uugnay sa kanilang silid sa iba pang mga tatsulok na silid. Kung iniisip ang mga linyang iyon, tila isang bagay na konektado sa isang tatsulok ang maaaring tamang opsyon. Kabilang sa mga pagpipilian, windmill, bituin at brilyante, ay may mga tatsulok sa mga ito. Naniniwala si Zero na ang pag-iisip sa ganitong paraan ay maaaring humantong sa kanila sa isang solusyon. Tinutulungan niya si Sakura na maunawaan ang ilang matematika upang gampanan din niya ang kanyang bahagi sa paghahanap ng solusyon sa pamamagitan ng pag-iisip sa labas ng kahon. Sa gitna ng talakayan, pinag-iisipan ni Sakura ang kahalagahan ng pagiging 36 degrees. Bigla siyang nakaisip ng ideya, 3 plus 6 na ay katumbas ng 9 at iyon ay nagpapaalala sa kanya ng laro ng barahan na pinangalanang kabo, na isang Japanese na salita para sa singkamas. Karaniwang hinihiwa ang singkamas tulad ng paghahati sa mga silid sa magkakahiwalay na piraso. Mabilis nilang tiningnan ang tablet at nagulat nang makitang isa sa mga opsyon ang singkamas. Gayunpaman, ang pagkalkula ay hindi titigil doon. Kung ang lahat ng mga silid ay pareho ayon sa tanong, ang lahat ng mga ito ay may 36 na degree na anggulo. Kung ang 360 degrees ay hinati sa 36 euro ang sagot ay magiging 10 na nagpapahiwatig na mayroong 10 mga silid anuman ang kanilang hugis. Ang hugis na pinagsama-sama nilang lahat mula sa itaas ay ang sagot sa tanong na ito. Samantala ang ibang mga koponan ay pumili ng isang random na opsyon dahil sa desperasyon. Manako ni Manako ang kanilang mga sagot bilang mali na ginagawang maliwanag na ang lahat ng mga kalahok sa silindro ay mamamatay ngayon. Si Zero at Shirob na lang ang naiwan. Nalaman ni Zero na nasa loob sila ng isang decagon at kung pinagsama ang mga kwarto, gagawa sila ng hugis na bituin. Bago nila mapili ang opsyon, muling isasaalang-alang ni Zero at itinigil ang mga miyembro ng kanyang koponan na sinasabing maaaring mali ang kanilang sagot. Nang makita muli ni Zero ang mga pagpipilian, na pagtanto niya na ang tamang sagot ay hindi bituin kundi windmill. Kung ito ay isang bituin, ang mga layout ng mga silid ay hindi nakaharap sa parehong paraan, ngunit gagawin nila kung ang mga ito ay nakaayos tulad ng isang windmill. Habang pinipili ni Sakura ang tamang opsyon, na puno ang lebel ng tubig sa tangke ni Zero na naging dahilan upang siya ay malunod. Natanggap ni Manako ang sagot at sa kanyang pagkadismaya, windmill ang tamang opsyon. Sa mabigat na puso, pinindot niya ang pindutan, tinanggal ang cuff ng lahat ng mga kalahok at pinatuyo ang tubig sa loob ng silindro. Habang dahan-daang umaagos ang tubig, ginamit ni Sakura ang metal rod para basagin ang salamin para mailigtas ang buhay ni Zero. Hindi nagtagal, umagos ang tubig ngunit wala pa ring malay si Zero.
Si Seiji na naging masungit sa kanya sa buong panahon ay pumasok upang magsagawa ng CPR sa kanya. Buti na lang at nagkamalay si Zero. Dahil nanalo sila sa laro, ang bawat miyembro ng koponan ay nakakakuha ng isang singsing. Ang susunod na laro ay tinatawag na The Anchor. Isa itong larong pagsusulit na hino-host ni Cut Arrow. Habang ipinapaliwanag ang laro sa mga kalahok, ipinahayag ni Cut Arrow na ito ay isang laro na sumusubok sa ugnayan sa pagitan ng magkakaibigan. Ang pangunahing tampok ng palabas na ito ng pagsusulit ay ang anchor na may napakatalim na talim sa ilalim nito. Tataas ang anchor kung tama ang sagot nila sa tanong, ngunit kung mali ang sagot nila, bababa ang anchor. Ang rate ng pagbaba ay tinutukoy ng bilang ng mga puntos. Ipapakita sa kanila ang isang panel na may mga titik ng alpabeto mula B hanggang Z. Ang bawat tanong ay sinasagot ng ibang tao. Ang bawat tao ay mananagot para sa kanilang sariling tanong, ngunit ang pagkakamali ng isang tao ay magiging magkasanib na responsibilidad. Magsisimula ang laro at pinili ni Hiroshi ang letrang G. Ang tanong ay medyo simple, ngunit hindi niya ito masagot na nagresulta sa pagkuha ng isang down point ng koponan. Ang susunod na tanong ay itinanong kay Zero. Sa pagiging henyo niya, agad siyang nagbibigay ng tamang sagot na nakakuha ng 2 pataas na puntos. Ngayon turn na ni Yuki. Tinatanong siya ano ang ibig sabihin ng ROAS. Ibinigay ni Yuki ang tamang sagot sa pamamagitan ng pagtugon na kumakatawan ito sa Return on Advertising Spend. Habang naglalaro, may naramdaman si Zero na kakaiba. Ang posisyon ng anchor ay hindi nagbago, hindi alintana kung ang pagsagot sa isang tanong ay tama o mali. Hindi siya sigurado kung tama ang kanyang obserbasyon dahil napakabilis ng takbo ng anchor. Kapag pinili ni Hiroshi ang alpabeto N sa halip na ang numero, lilito ang alpabeto A. Ito ay kapag isiniwalat ni Cut Arrow na ang ibig sabihin ng A ay isang anchor na tanong, ang mga tamang sagot ay naisave bilang mga pataas na puntos, habang ang mga maling sagot ay naisave bilang mga down na puntos. Ang anchor ay hindi pa tumaas o bumaba, ngunit ang susunod na anchor question ay magpapasya sa kapalaran ng paggalaw nito. Kung mali ang sagot, depende sa kung gaano karaming mga puntos ang nasa ibabang seksyon, ibababa ang anchor at kabaliktaran. Ngayon may 4 na puntos para sa mga tamang sagot at 1 punto para sa isang maling sagot. Gaano man karaming mga tanong ang kanilang nasagot ng tama, kung mali ang nakuha nilang tanong sa anchor, ang lahat ay magiging walang kabuluhan. Dahil pumili si Hiroshi ng anchor question, tinanong siya kung ano ang iginuhit sa likod ng isang 1,000 yen note. Sinilip ni Hiroshi ang kanya at tumugon na may nakaguhit na crane sa likod ng note. Sa kasamaang palad, ang kanyang sagot ay mali at ang anchor ay binabaan ng 1 punto bilang isang resulta. Ipinapalm ni Cut Arrow sa koponan ang tungkol sa 6 na anchor questions. Mabilis na napagtanto ni Zero na ang mga tanong sa anchor ay marahil ang mga titik sa salitang anchor. Sa makatuwid, dapat niyang piliin ang mga tanong na anchor bago mahuli ng host ang kanyang diskarte. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, pinili niyang piliin ang T upang maiwasang mahuli si Cut Arrow sa kanyang plano. Ito ay isang diretsyong tanong sa matematika at bilang isang guro sa matematika, agad itong sinagot ni Zero. Ngayon ay si Yuki na. Siya ay nahaharap sa isang mapaghamong tanong tungkol sa pangalan ng Griego para sa pattern sa isang mangkok ng Chino. Walang paraan na malalaman ni Yuki ang sagot na nagresulta sa pagkatalo ng koponan ng 4 na puntos. Inutusan ni Manako si Cut Arrow na payagan si Zero na sagutin ang tanong. Agad na binigay ni Zero ang tamang sagot, na kakagulat kay Cut Arrow. Gayunpaman, walang natatanggap na punto si Zero para dito. Patuloy niyang hinuhulaan ang mga sagot, nakakadismaya kay Cut Arrow na gustong makita siyang matalo sa laro. Ito ay kapag nagmumungkahi si Manako na tanungin si Zero ng isang hindi malulutas na tanong. Pagkatapos ay tinanong ni Cut Arrow si Zero kung gaano karaming mga manliligaw si Mr. Zazen sa kasalukuyan. Pagkatapos ng maingat na pagsasaalang-alang, ang Zero ay tumugon na may 53. Gayunpaman, ang sagot ay hindi tama. Ang tamang sagot ay 365. Si Mr. Zazen ay may iba't ibang manliligaw sa bawat araw ng taon. Sa simula ay masaya sa kabiguan ni Zero na pagtanto ni Cut Arrow kung gaano kalapit si Zero sa tamang sagot. Sumagot si Zero ng 53 sa pag-aakalang nagpapalit si Mr. Zazen ng kanyang kasintahan bawat linggo. Kaya ito ay hindi isang random na hula, ngunit isang kinakalkula na pagbabawas na nagpagalit kay Cut Arrow. Hindi niya kayang tanggapin ang katotohanan na si Zero ay isang henyo. Ngayon ay si Hiroshi na at nagpasya siyang piliin si R.
Napagtantong isa itong anchor na tanong na hindi masasagot ni Hiroshi, nagsimulang kumilos si Zero na parang gusto ni Cut Arrow sa kanya sa simula pa lang. Alam na nasisiyahan si Cut Arrow na magdulot ng hindi pagkakasundo sa pagitan ng mga kaibigan, nagsimulang magsalita si Zero ng bastos kay Hiroshi, sinisisi siya sa lahat ng mga sakuna sa kanyang buhay. Habang nalilibang si Cut Arrow sa kanilang palitan, si Zero ay banayad na sinenyasan si Hiroshi na pumili ng isa pang liham. Nang makitang gumawa ng fox gesture si Zero gamit ang kanyang kamay, mabilis na naunawaan ni Hiroshi ang gustong ipahiwatig ni Zero. Kaya pinili niya ang titik F. Gaya ng inaasahan, nagbigay si Hiroshi ng maling sagot na nagre-resulta sa mas maraming down point. Ngayon ay si Zero na, ngunit si Cut Arrow ang nagbigay ng pagkakataon kay Yuki na sinasabing sinagot na ni Zero ang dalawang magkasunod na tanong. Sa pagkabigo ni Zero, pinili ni Yuki ang sagot sa tanong. Mahuhulaan nagbibigay siya ng maling sagot na nagpapahintulot kay Cut Arrow na ibaba ang anchor. Buti na lang at hindi pa rin maabot ng anchor ang mga noo ng ating mga kalahok. Nakikipag-usap si Zero kay Hiroshi gamit ang nakakode na wika, nagtatanong kung alam niya ang kanyang motto. Iniisip kung paano binaliktad ni Zero ang mga salita kanina para maghatid ng mensahe tungkol sa mga salamin. Binaligtad ni Hiroshi ang mga salita at napagtanto na ang motto ay maaaring baligtarin bilang ibaba. Sa wakas ay naiintindihan niya na gusto ni Zero na pumili siya ng mga titik mula sa ilalim na linya. Nakahinga ng maluwag si Zero nang mapagtanto na naunawaan ni Hiroshi ang gawain. Kapag pinili ni Hiroshi si V, binibigyan siya ni Cut Arrow ng susunod na tanong na nagkakahalaga ng 4 na puntos. Ang tanong ay tumutukoy sa dami ng Tokyo Dome na 1,240,000 cubic meters. Tinanong si Hiroshi kung ilang beses mapupuno ng isang tao ang Tokyo Dome gamit ang lahat ng tubig sa karagatan. Bagamat mukhang mahirap ang tanong, sinimulan ni Zero ang kanyang mga kalkulasyon at kalaunan ay nalaman ang sagot. Gayunpaman, hindi niya ito maaaring ibunyag kay Hiroshi dahil sa mga patakaran. Nang walang ideya sa isip, pinili ni Hiroshi ang opsyon 3 na lumalabas na hindi tama. Sa kabutihang palad, ang koponan ay nakakuha ng 4 na puntos salamat sa maling sagot. Susunod ay ang turn ni Zero at handa si Cut Arrow na sulok sa kanya ng isang hindi malulutas na tanong. Upang maiwasang mapuko ang hinala ni Cut Arrow na alam niya ang lokasyon ng mga anchor na tanong, random na pinipili ni Zero ang isang liham na nagkakahalaga ng 4 na puntos. Pagkatapos ay kumuha si Cut Arrow ng ilang mga barya sa kanyang bulsa at inilatag ang mga ito sa counter na nagbibigay kay Zero ng 10 segundo upang obserbahan ang mga ito. Itinago niya ang isang barya sa kanyang kamay at hiniling kay Zero na hulaan kung aling barya ito. Naiintindihan ni Zero na ito ay isang laro ng paghula, hindi isang pagsusulit, ngunit pinag-iisipan niya pa rin. Sa kalaunan, sinabi niya kay Cut Arrow na ang barya sa kanyang kamay ay isang barya ng Amerika, 25 sentimong barya, isang nickel o isang sentimos. Nang humingi si Cut Arrow ng katibayan upang suportahan ang kanyang sagot, itinuro ni Zero na inayos ni Cut Arrow ang isang tumpok ng mga barya upang itago ang aktwal na barya na pinili para sa laro. Bukod pa rito, sinabi ni Zero na maraming English na apelyido sa buong pangalan ni Cut Arrow na nagpapahiwatig na ang kanyang ama o lolo ay Amerikano. Sa pagmamasid sa ekspresyon ni Cut Arrow, natiyak ni Zero na tama ang kanyang hula. Ang conclusion na ito ay nagmula sa loika at ngayon ay naniniwala siya na ang natitira ay nasa swerte. Naniniwala si Zero na nagdala si Cut Arrow ng 1 sentimo na barya sa palabas dahil napakabihirang nito na kahit karamihan sa mga Amerikano ay hindi pa nakakita ng isa. Habang binubuksan ni Cut Arrow ang kanyang kamao, ipinakita na mayroon siyang $1 na barya na napakalapit sa hula ni Zero. Kahit na maling sagot ang ibinigay ni Zero, hindi pa rin maintindihan ni Cut Arrow kung paano gumawa ng malapit na hula si Zero. Gayunpaman, sa pagtaas ng mga down na puntos, nagiging mas mahirap para sa koponan na manalo sa laro, pabayaan na makaligtas dito. It's Yuki's turn and he choose a letter with an anchor question. Muli, ito ay isang problema sa matematika, ngunit si Yuki ay binibigyan lamang ng 10 segundo upang malutas ito. Pinindot ni Cut Arrow ang down button na naging sanhi ng pagbaba ng anchor ng husto, kaya't dumapo ito sa noo ni Hiroshi. Buti na lang at hindi malalim ang hiwa. Muli, ito na ang turn ni Hiroshi. Siya ay nahaharap sa isang simpleng problema sa matematika na kailangan niyang lutisin sa loob ng 20 segundo. Sinubukan ni Hiroshi na harapin ang problema sa mahirap na paraan, ngunit pinayuhan siya ni Zero na ito ay mas simple kaysa sa iniisip niya.
Tinutulungan ng gabay na ito si Hiroshi na makarating sa sagot bago maubos ang timer. Sa halip na bigyan ng mga puntos ang koponan, binibigyan sila ni Cut Arrow ng mga puntos na sinasabing tinulungan ni Zero si Hiroshi sa sagot. Ang susunod ay ang turn ni Yuki at pinipili niya ang titik X. Nagdadala ito ng isang puntong tanong na hindi niya masagot na nagre-resulta sa pagtatamo ng koponan ng isang down point. Kapag turn na ni Zero, pumili siya ng anchor question pero mukhang naghanda si Cut Arrow ng mas mapaghamong tanong para sa kanya. Binanggit ni Cut Arrow ang isang peklat ng isang karakter sa gilid ng kanyang tiyan tulad ng isang souvenir mula sa kanyang kabataan. Kailangang tukuyin ni Zero kung anong karakter ito. Kahit na mukhang mahirap, hindi nawawalan ng pag-asa si Zero. Nagsimula siyang mangalap ng higit pang impormasyon tungkol sa nakaraan ni Cut Arrow. Sumagot si Cut Arrow na nag-aral siya sa isang high school na sikat sa mga makukulit na estudyante. Inamin niya ang ilang mga ligaw na bagay noon na nagre-resulta sa salita sa kanyang tiyan. Nang banggitin ni Cut Arrow ang pagkakaroon ng maraming tagasunod, na huli siya ni Zero. Ipinunto niya na sa kabila ng mga pagtatangka ni Cut Arrow na magyabang, hindi siya nakikita bilang isang taong magaling sa pisikal na mga alitan at hindi rin siya magiging sikat sa mga kasamahan dahil sa kanyang hindi kasiya siyang personalidad. Bukod dito, napapansin ni Zero ang kasiyahan ni Cut Arrow sa kanilang mga argumento at ang kanyang discomfort kapag sila ay nagkakasundo na nagmumungkahi na wala siyang tunay na pagkakaibigan at lumaki upang hamakin ang ideya ng mga ito. Ang mga ekspresyon ng mukha ni Cut Arrow ay nagpapatunay na totoo ang sinasabi ni Zero. Sa puntong ito, nagmumungkahi si Zero ng isa pang teorya. Tinanong niya kung ang karakter sa tiyan ni Cut Arrow ay isang labi ng pambubuli na kanyang tiniis. Higit pa rito, ipinahihiwatig ni Zero na ang kakayahan ni Cut Arrow na pag-usapan ito ng may pagmamalaki ay nagpapahiwatig na hindi ito isang simbolo ng kahihiyan para sa kanya. Naniniwala si Zero na nagtago si Cut Arrow ng mensaheng para lang sa kanya ang nag-iisang tagumpay sa gitna ng kanyang mga araw na binubuli. Nang maalala ni Zero ang buong pangalan ni Cut Arrow, Shiroyama Cut Arrow, agad niyang napagtanto na si Shiro ang karakter na kanyang nakaukit sa kanyang tiyan. Shiro mula sa kanyang pangalan ay nangangahulugang kastilyo, ngunit kapag nakasulat ng baligtad, ito ay bumubuo ng isa pang salita, Roshi, ibig sabihin ay mamamatay. Nang tanggalin ni Cut Arrow ang kanyang kamiseta, na kumpirma na tama ang hula ni Zero. Tinatawanan ni Manako si Cut Arrow dahil sa muling pagkatalo kay Zero. Sa kabutihang palad, ang anchor ay gumagalaw paitaas dahil sa tamang sagot ni Zero. Nagpapatuloy ang laro na si Yuki ay nakakuha ng 4 na pataas na puntos at si Hiroshi ay nakatanggap ng 4 na pababang puntos. Ngayon ay si Zero na. Sa paniniwalang ang anchor question ay isang O, pinipili ni Zero ang alpabeto para lamang matuklasan na binago ni Cut Arrow ang lokasyon ng anchor panel. Ngayon, kahit na nagawang sagutin ni Zero ang lahat ng mga tanong ng tama at makaipon ng isang bangkos ng mga pataas na puntos, magiging walang kabuluhan ang lahat kung hindi niya makuha ang isang panel ng anchor. Si Yuki na ngunit nabigo siyang sagutin ang sumusunod na tanong, nagdagdag ng 4 pang down na puntos sa panel. Ang sumusunod na tanong ay nakadirekta kay Hiroshi na tulad ng inaasahan ay hindi makasagot dito. Sa kabuuang 12 down point na naipon, walang sino man ang makakapagpabago sa kapalaran ng koponan hanggang sa makakuha ng anchor panel si Zero. Mula sa natitirang mga alpabeto, pinipili ni Zero ang ay umaasang makatanggap ng anchor question. Gayunpaman, ang koponan ni Manako ay mabilis na naglagay ng point 1 sa I na sinusubukang pigilan siyang makakuha ng anchor question. Sa kabila nito, sinasagot ni Zero ang tanong ng tama at nakakuha ng isang up point. Si Yuki na naman at nagulat ang lahat, nakatanggap siya ng anchor question. Habang tinatanong ni Cut Arrow ang mga tanong, nagsimulang gumawa ng eksena si Zero. Napaluha siya, ipinahayag na isinaalang-alang niya ang lahat ng posibleng senaryo, ngunit wala siyang nakikitang paraan para manalo. Hindi niya mapapatawad ang sarili dahil hindi niya kayang protektahan ang buhay ng kanyang mga kaibigan. Ang reaksyon ni Zero ay nakakagambala kay Yuki at hindi siya nakasagot sa loob ng ibinigay na time frame. Dahil nabigo si Yuki na ibigay ang kompletong sagot, ibababa na ngayon ang anchor ng 12 puntos pababa ang spelling ng tadhana para sa koponan. Sa pagpindot ni Cut Arrow sa start button, tila hindi maiiwasan na lahat ng 3 kalahok ay makakatagpo ng walang awa na wakas. Gayunpaman, ang mga bagay ay magkakaroon ng hindi inaasahang pagkakataon kapag ang anchor ay natigil sa platform at hindi maabot ang mga kalahok. Lumalabas na nakalkula na ni Zero na sapat na ibababa ang anchor para tumama sa platform.
Sinadya niyang ginulo si Yuki kanina para masigurong mali ang sagot niya. Inihayag na kinakalkula ni Zero ang mga sukat mula sa simula. Kinakalkula ni Zero ang distansya sa pagitan ng kanyang ulo at ng anchor gamit ang kanyang braso. Pagkatapos ay sinusubaybayan niya ang posisyon ng anchor sa bawat oras na ibinababa ito ng isang tiyak na bilang ng mga down point. Sa pamamagitan ng kanyang mga obserbasyon natukoy niya ang eksaktong bilang ng mga down point na kailangan upang dalhin ang anchor sa platform. Ang lahat ay naganap ayon sa kanyang plano at matagumpay niyang nailigtas ang buhay ng kanyang mga kaibigan sa pamamagitan ng kritikal na pag-iisip at maingat na pagmamasid. Hindi matanggap ang kanyang pagkatalo nagpasya si Cut Arrow na i-restart ang laro. Gayunpaman pinutol ni G. Zazen si Cut Arrow na idineklara si Zero bilang panalo sa laro. Lumalabas na ang natitirang 2 titik ay may 10 puntos na itinakda ni Cut Arrow. Kung nasagot sana ni Yuki ng tama ang tanong ng anchor nagagawa nilang panatilihin ang anchor sa itaas ng kanilang mga ulo. Kahit na mali nila ang huling tanong hindi sila papayagan ni Cut Arrow na i-clear ang laro ng ganoon kabilis. Kung sinubukan nilang maglaro hanggang sa huli tiyak na masisiguro nito ang kanilang pagkamatay. Para sa pagbabago ng mga patakaran agad na pinalayas ni Mr. Zazen si Cut Arrow sa gusali nang hindi man lang siya binayaran para sa kanyang trabaho. Pagkatapos ay pinuri niya si Zero at iniharap sa koponan ang mga singsing na nararapat sa kanila. Bago umalis hinikayat niya si Zero na aliwin siyang muli sa isa pang buhay at kamatayang pakikibaka. Ang susunod na laro ay tinatawag na The Witch's Manor. Nangangailangan ito ng 21 mga manlalaro at kung manalo sila ang bawat manlalaro ay makakatanggap ng isang singsing. Magsisimula ang countdown ng 25 minuto at ang mga manlalaro ay makakatanggap ng mga tagubilin sa pamamagitan ng isang sulat na lumalabas sa bibig ng mangkukulam. Ipinaliwanag ng mangkukulam na may isang paraan lamang para sa lahat ng 21 bihag na makatakas ng buhay sa manor. Dapat nilang sirain ang spellcast sa silid. Ang liham ay nagbibigay din ng isang palatandaan. Ang mga nakatagong numero sa loob ng silid ay dapat na matatagpuan at ang spell sa kanila ay dapat na masira upang ang mga manlalaro ay makatakas. Ang paggawa ng pagkakamali ay magbubunga ng kamatayan. Ang tamang solusyon ay nagsisimula sa mga sundalo na nakatayo sa kaliwa ng kanyan. Ang 11 sundalo sa kanan ng cannonball ay binilang na ang mga numero 9 at 10 ay 4 at 2 ayon sa pagkakabanggit. Ang mga manlalaro ay may 2 pagkakataon na isumite ang sagot. Naniniwala ang lahat na si Zero bilang isang henyo ay dapat makabuo ng sagot sa 1 minuto. Ang walang pasensyang ugali na ito ay nagpagalit kay Hiroshi. Una sinusuri ni Zero ang panel kung saan ilalagay ang sagot. Napansin niya na may mga puwang para sa 2 numero sa parehong mga lugar ng pag-input na nagpapahiwatig na ang numero ay binubuo ng 2 digit. Habang ginalugad ang silid itinuro ni Shakara na may mga numerong nakasulat sa bawat sundalo na nakalarawan sa wallpaper ng silid. Ang iba pang mga manlalaro ay nagsimulang magbilang ng bilang ng mga sundalo ngunit si Zero ay nananatiling nakatuon sa pag-decipher ng sulat. Sa kalaunan na pagtanto niya na binanggit ng bruha ang mga nakatagong numero ngunit dahil nakikita ang mga numero sa mga sundalo hindi sila maaaring ang hinahanap nila. Napagtanto ito hinarap ni Zero ang mga manlalaro at ipinaalam sa kanila na ang mga numerong nakasulat sa mga sundalo ay peke at nilayon upang linlangan at lituhin sila naniniwala siya na dapat mayroong mga nakatagong numero sa silid na katulad ng makikita sa mga pagbabasa ng temperatura o halumigmig. Pagkatapos ay may ideya si Zero. Inutusan niya ang mga miyembro ng koponan na tumayo ng nakatalikod sa dingding at iunat ang kanilang mga braso. Pagkatapos makuha ang kanilang mga taas ipinaalam niya sa kanila na ang sukat ng lapad ng pakpak ng isang tao mula sa dulo ng daliri hanggang dulo ng daliri ay halos kapareho ng kanilang taas. Sa pamamagitan ng pagdaragdag ng kanilang taas kinakalkula niya ang sukat ng bawat pader na humigit kumulang 14.14 metro. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Zero na ang bawat panig ng silid ay sumusukat sa square root ng 2. Humingi ng ebidensya si Seiji kay Zero para suportahan ang kanyang teorya. Pagkatapos ay itinuro ni Zero ang cannonball na binanggit sa sulat. Ayon kay Zero ang cannonball ay nagsisilbing decimal point at ang mga suit ng armor sa dingding ay kumakatawan sa mga digit sa loob ng numero. Nangangahulugan ito na kung ilalapat nila ang square root ng 2 sa seryeng ito ng mga numero ang ika-9 at ika-10 sundalo pagkatapos ng decimal point ay ang mga numero na dapat nilang ipasok.
Upang kumpirmahin ang mga paghahabol ni Zero, sina Seiji at Yuki ay nagsagawa ng kanilang sariling mga kalkulasyon at natuklasan na ang numero pagkatapos ng decimal point ay kasama rin ang numerong 21. Gamit ang Japanese wordplay, binibigyang kahulugan nila ang numerong ito bilang ang 21 katao ay pinatay. Alam ni Zero ang interpretasyong ito, ngunit piniling huwag ihayag ito upang maiwasan ang panik sa grupo. Biglang bumagsak sa lupa ang isa sa mga kalahok matapos masugatan ng sibat na lumabas sa dingding. Nagsimula ang gulat at hindi nagtagal lumabas ang lahat ng mga sibat mula sa kanilang mga butas kasama ang pader na sumasara. Sa 16 na minuto na lang ang natitira, nagpasya si Zero na hindi na sila maaaring mag-aksaya pa ng oras. Iminumungkahi niya ang isang paraan para sa mga miyembro ng koponan upang makalkula ang ika-9 at ika-10 digit pagkatapos ng decimal point ng square root ng 2. Sa ganitong paraan, maaari nilang i-verify ang katumpakan ng kanilang mga kalkulasyon ng sama-sama na mas maaasahan kaysa umasa sa isang tao. Pagkatapos ng maingat na pagkalkula, natukoy ni Zero na ang ika-9 na digit ay malamang din. Bago nila mahanap ang ika-10 numero, isang grupo ng mga kalahok ang humarap kay Zero na nagmumungkahi na maaaring mali ang paglapit niya sa palaisipan. Sa hangarin na tulungan si Zero sa mahirap na sandaling ito, si Seiji ay nagkunwaring nagdududa sa kanya. Ang iba ay sumali na sumusuporta kay Seiji, ngunit nang si Seiji ay nagsagawa ng kanyang sariling pagkalkula at nakumpirma na ang Zero ay tama sa lahat ng panahon, ang mga kalahok ay muling nanampalataya sa Zero. Muli silang nagtutulungan upang mahanap ang ika-10 numero. Sa lalong madaling panahon, natuklasan nila na ang ika-10 digit ay malamang na 3 at nagiging malinaw na ang ika-9 at mga digit pagkatapos ng decimal ay 2 at 3 ayon sa pagkakabanggit. May kumpiyansa inilagay ni Zero ang mga numero, ngunit sa kanyang pagkabigla ipinakita sa screen na mali ang kanyang sagot. Lalo nitong ikinagalit ang mga rebelde na nagpasya na ibagsak si Zero. Sa gitna ng kaguluhan, nilapitan ni Yuki si Zero at sinampal siya, nagtatanong kung hindi niya sila maakay palabas ng silid. Kung gayon, sino ang gagawin? Ito ang nagudyok kay Zero at sinimulan niya muli ang kanyang mga pagsisikap na lutisin ang puzzle. Isang kaguluhan ang sumiklab sa pagitan ng dalawang grupo kung saan sinubukan ng mga rebelde na ipasok ang kanilang sagot habang hinaharangan ng mga tagasunod ni Zero ang kanilang landas. Sa gitna ng kaguluhan, muling itinoon ni Zero ang liham ng mangkukulam at napagtanto na hindi niya napansin ang numerong 11 sundalo. Ang liham ay nagsasaad na ang ika-9 na digit at ang ika-10 digit at gayon din ang ika-11 digit, lahat ay gumaganap ng isang tiyak na papel. Habang sinusubukan pa rin ni Zero na maunawaan ito, isang pares ng salaming pang-araw ang nahulog malapit sa sulat na nagpapakita ng isang bagay na mahalaga kay Zero. Napagtanto niya na may spell na nakasulat sa paligid ng letre kung saan ang mga titik ay nakasalamin. Ang spell ay nagpapahiwatig na mayroong isang susi na maingat na pinutol sa kanan ng ika-10. Naiintindihan ni Zero na ang numerong 23 ay maaapektuhan ng bilang ng pang-11 sundalo sa linya. Ang ibig sabihin ng cut round ay kailangan nilang i-round off ang numero. Kung ang huling numero ay 4 o mas kaunti, ang mga digit ay i-round pababa, at kung ito ay 5 o higit pa, ang mga numero ay i-round up. Sa maingat na pagmamasid, sa wakas ay hinuhusgahan ni Zero ang sagot na 24. Sa pagsara ng mga sibat, ipinapasok ni Zero ang mga numero. Sa kaginhawahan ng lahat, ito ang tamang sagot. Ang mga pader pagkatapos ay umuusad pa atras at ang mga sibat ay umuurong muli sa kanilang mga butas. Mukhang tapos na ang laro hanggang sa magsimulang manginig at mabasag ang mangkukulam. Magsisimula ang 3 minutong countdown. Bukod pa rito, mas maraming butas ang lumilitaw sa mga dingding na nagpapakita na magkakaroon ng pag-ulan ng mga arrow mula sa bawat panig. Isang bagong liham ang lumabas sa bibig ng mangkukulam kung saan ipinahayag ng mangkukulam ang kanyang intensyon na patayin pa rin silang lahat. Nagbibigay siya ng isa pang clue. Mag-isip sandali tungkol sa sagot na iyong natagpuan, 24, at ang bilang ng mga taong nagtipon, 21. Ang mga numerong ito ay may isang uri ng relasyon. Sa gitna ng kaguluhan, natuklasan ni Chicory ang ilang mga kalasag na lumabas mula sa mangkukulam ng ito ay masira. Ipinuposisyon niya ang mga ito sa kanyang sarili upang protektahan ang kanyang sarili mula sa mga palaso. Nang makitang nagtatakip si Chicory sa likod ng mga kalasag, sumunod ang ibang mga kalahok. Napansin ni Zero ang isang pattern sa sahig at sa wakas ay na-decrypt ang clue ng mangkukulam. Kung gagamitin ng 21 manlalaro ang 24 na panel mula sa sirang katawan ng mangkukulam, mapoprotektahan nila ang lahat mula sa mga arrow.
Kapag ibinahagi ni Zero ang insight na ito sa iba, sinimulan agad nilang ayusin ang mga panaw sa sahig. Sa isang minutong natitira, lahat ay nasa loob ng barikada maliban sa manlalaro na dati nang nasugatan. Sa halip na iwan siya, nagpasya si Zero na tulungan siya sa kaligtasan. Nasaksihan ang pakikibaka ni Zero, sumali si Seiji upang tumulong. 5 segundo na lang ang natitira, nasa labas pa rin ng protective barikada ang tatlo. Gayunpaman, bago maubos ang oras, nagawa nilang pumasok sa barikada. Mabilis na tumalikod, iniiwasan nilang matamaan ng ulan ng mga palaso. Sa pagtatapos ng laro, ipinagdiriwang ng lahat ang kanilang tagumpay. Ngayon kailangan na lang ni Zero ng isa pang singsing para makuha ang kanyang reward. Gayunpaman, ang pagdiriwang ay maikli ang buhay dahil ipinahayag ni Sirens Blair at ng tagapagbalita na nakuha ni Shirab ang kanyang ika-4 at huling singsing. Sa halip na piliin si Shirab bilang susunod na chairman, nagpasya si Mr. Zazen na ayusin ang panghuling kompetisyon sa pagitan niya at ni Zero na tinatawag na breakdown. Una, dapat isuko ng mga manlalaro ang kanilang mga singsing. Pagkatapos ay binibigyan sila ng 4 na madaling mababasag na mga kahon, bawat isa ay naglalaman ng mga singsing na nakuha sa kompetisyon. Upang protektahan ang kanilang mga singsing, ang bawat manlalaro ay tumatanggap ng 8 bakal na bantay ng singsing. Kapag inilagay nila ang mga bantay sa loob ng mga kahon, hindi malalaman ng ibang mga manlalaro kung aling mga singsing ang protektado. Kapag gumamit ng bantay, hindi na ito magagamit muli. Ang layunin ay hindi lamang upang pangalagaan ang kanilang sariling mga singsing, kundi pati na rin upang matukoy kung alin sa mga kahon ng kanilang kalaban ang naglalaman ng isang hindi nababantayang singsing. Sa paghula, gagamit sila ng martilyo para basagin ang mga kahon ng kanilang kalaban. Ang unang taong makadudurog ng kahit isa sa mga singsing ng kanilang kalaban ay idedeklarang panalo. Ang bawat manlalaro ay magkakaroon ng isang pagkakataon bawat round na may kabuuang 3 round. Kung sa pagtatapos ng laro parehong naprotektahan ng mga manlalaro ang kanilang mga singsing, ang manlalaro na may natitirang mga bantay ay idedeklarang panalo. Upang matukoy ang pagkakasunod-sunod ng paglalaro, ang sekretarya ay nagpapakita ng isang roulette wheel. Tumanggi si Shirab na paikutin ang roulette at nag-aalok ng pagkakataon kay Zero. Kapag pinaikot ito ni Zero, natalo siya na nagpapahintulot kay Shirab na simulan ang bawat round. Ang mga mata ni Shirab ay natatakpan ng piring upang mailagay ni Zero ang mga gwardya sa loob ng mga kahon. Upang maobserbahan kung paano sinisinghot ni Shirab ang mga hindi protektadong kahon, nagpasya si Zero na gumamit ng 4 na gwardya upang protektahan ang lahat ng kanyang mga kahon. Ngayon oras na para sa pag-atake ni Shirab. Tinanggal ang kanyang piring, ngunit tumanggi siyang umatake na sinasabing binantayan ni Zero ang lahat ng 4 na kahon niya at walang saysay ang pag-atake. Ang kanyang pambihirang kakayahan sa pagmamasid ay nabigla sa lahat. Ang mga kahon ay tinanggal at nagiging malinaw na si Shirab ay nahulaan ng tama. Ngayon turn na ni Zero para umatake. Habang nakapiring ang mga mata, inilagay ni Shirab ang mga bantay. Sa sandaling alisin ni Zero ang piring, ipinaalam sa kanya ni Shirab na gumamit lamang siya ng isang bantay. Ito ay lalong nagpagulo kay Zero na hindi sigurado kung magtitiwala kay Shirab o hindi. Sa pagmamasid sa nakatutok na tingin ni Shirab sa isa sa mga kahon, na pagtanto ni Zero na maaaring ito ang hindi nababantayan. Nahulog sa bitag gaya ng inaasahan, hinampes ni Zero ang kaong pinagkakabitan ni Shirab at nakitang nakabantay ito. Si Shirab ay sadyang nagpakain ng maling impormasyon kay Zero na naglaro mismo sa kanyang mga kamay. Ngayon turn na ni Shirab na umatake. Gumagamit si Zero ng 3 gwardya na iniiwan ang isa sa mga kahon na hindi protektado. Habang naghahanda si Shirab sa pag-atake, tinanong ni Zero kung paano niya nalaman na protektado ang lahat ng 4 na kahon sa nakaraang round. Ipinaliwanag ni Shirab na nakakakita siya ng mga puwang sa Zero. Nang magtanong si Zero tungkol sa mga puwang, ipinahayag ni Shirab na palagi niyang nakikita ang mga puwang at tahi sa lahat ng bagay. Ang paghahayag na ito ay bumangon kay Zero at napagtanto niya na si Shirab ay nagtataglay ng hindi pangkaraniwang mga instinct. Sa kabila ng pagsisikap ni Zero na itago ang kanyang mga ekspresyon, nagawa pa rin ni Shirab na makita siya mismo. Itinuro niya na si Zero ay gumamit ng 3 gwardya sa round na ito, nag-iiwan lamang ng isang kahon na walang bantay. Dahil isang guard na lang ang natitira ni Zero, naniniwala si Shirab na kahit na makalampas siya sa round na ito, hindi siya mananalo. Sa sinabi nito, inilunsad niya ang kanyang pag-atake, ngunit hindi niya magawang basagin ang hindi nababantayang kahon. Ngayon oras na ni Zero.
Dahil may 7 gwardya si Shirob, gumamit siya ng 4 na gwardya para sa round na ito. Ipinaalam pa ni Shirob kay Zero na gumamit siya ng 4 na gwardya. Inilunsad ni Zero ang kanyang pag-atake at napagtanto na si Shirob ay nagsasabi ng totoo sa lahat ng panahon. Magsisimula ang huling round at iisa lang ang bantay ni Zero para protektahan ang kanyang mga kahon. Sa pag-iisip kung paano humiling si Shirob na makipagtambol at sinabi sa kanya na gusto niyang baguhin ang mundo, na pagtanto ni Zero na handang isakripisyo ni Shirob ang kanyang buhay para sa layuning iyon. Sinabi ni Zero kay Shirob na kailangan niya ng isang taong mapagkakatiwalaan niya na binibigyang diin na kahit gaano pa karami ang mga tagasunod niya sa kalaunan ay magiging mga kaaway niya sila. Sa kabila ng pagkakaroon ng awtoridad at paggamit nito, hindi magbabago ang mundo. Pagkatapos ay tinanong ni Shirob si Zero kung saan niya mahahanap ang mga taong mapagkakatiwalaan niya. Sumagot si Zero na may lalagay ni Shirob ang kanyang tiwala sa kanya. Kinikilala niya ang mga puwang at mga kapintasan sa hindi makatarungang mundong ito. Alam na nais ni Shirob na iligtas ito, mabubuhay man siya o mamatay sa proseso. Gayunpaman ayaw ni Zero na isugal ni Shirob ang kanyang buhay ng ganoon. Binigyang diin niya na ang bawat buhay dito ay nagkakahalaga ng higit sa 100 bilyong yen. Binalaan ni Zero si Shirob na kung makalimutan niya ito, magiging alipin siya ng ideolohiya ng pera at kapangyarihan. Nilalayo ng Zero na protektahan si Shirob mula sa mundong iyon upang maprotektahan ni Shirob ang iba mula dito. Hindi tulad ng dati, hindi na mabasa ni Shirob ang mga ekspresyon ni Zero. Naniniwala siya na sa pagkakataong ito hindi iniisip ni Zero ang mga kahon, siya lang ang iniisip niya. Nang marinig ang mga salita ni Zero na nagpapahayag ng kanyang pagnanais na baguhin ang mundo, sinimulan ng iba pang mga kalahok na kantahin ang kanyang pangalan at hinihimok siyang iligtas ang mundo. Tulad ng pagligtas niya sa kanila sa mga laro, naglunsad ng pag-atake si Shirob at sa pagkabigla ng lahat nataman niya ang tanging kahon na nababantayan. May mga pagkakataon pa rin na maaaring manalo si Zero sa larong ito. Ngayon turn na ni Zero para umatake. Lingid sa kanyang kaalaman, may inihanda si Manako para masiguradong matatalo siya sa laro. Isang pekeng kahon ng singsing. Ito ay tila naglalaman ng isang bantay, ngunit ito ay talagang isang regular na kahon. Naniniwala siya na mahuhulog si Zero sa madaling bitag na ito at may iwasang tamaan ang nag-iisang kahon na hindi nababantayan. Nang matanggap ni Shirob ang bagong kahon, na pagtanto niya kaagad ang plano ni Manako. Nakikita ni Zero sa isang bitek na ang kahon ay nababantayan, ngunit sinabi sa kanya ni Shirob ang totoo na sinasabi na ang kahon ay hindi nababantayan. Sa paglalagay ng kanyang buong pananalig kay Shirob, nataman ni Zero ang pekeng binabantayang kahon na naging sanhi ng pagkabasag ng singsing sa loob. Ayon sa mga patakaran, nanalo si Zero sa laro at magiging chairman ng Zazen Group. Nasiyahan si Shirob dahil alam niyang inilagay niya ang kapangyarihan sa mga kanang kamay. Sa pagsasabing magkikita silang muli balang araw, umalis si Shirob sa lugar. Sa ipinahayag ni Zero bilang panalo, ipinagdiriwang ng kanyang mga kaibigan ang kanyang tagumpay. Tinawag ni Mr. Zazen si Zero sa loob ng opisina at binati siya sa pagiging kahalili niya. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, biglang nakaramdam si Mr. Zazen ng matinding kirot sa kanyang dibdib. Matapos siyang magamot, ipinaalam ng kanyang sekretarya kay Zero ang tungkol sa kalooban ni Mr. Zazen. Kung may mangyari sa kanya, agad na ililipat ang Zazen Group sa kanyang kahalili. Nang malaman na si Zero ay magiging may-ari ng trilyon, hindi makontrol ng kanyang mga kaibigan ang kanilang kaligayahan. Gayunpaman, ang kanilang kagalakan ay panandalian habang papalapit si Manako kay Zero at humingi ng pangwakas na labanan sa kanya. Madaling tanggihan ni Zero ang kahilingan. Gayunpaman, nang makita niya ang kapatid ni Manako, si Mitsuru, sa isang wheelchair, hindi niya maiwasang sumang-ayon sa labanan. Lumalabas na si Mitsuru ay walang iba kundi ang matandang kaibigan ni Zero na bahagyang nawala ang kanyang mga binti dahil kay Zero. Hanggang ngayon si Zero ay nabubuhay sa ganitong pasanin. Kinamumuhian ni Manako si Zero at nagtatanim ng sama ng loob sa kanya. Dahil naniniwala siyang si Zero ang may pananagutan sa kalagayan ng kanyang kapatid. Magsisimula na ang huling laro, araw at gabi. Ito ay isang hindi pangkaraniwang laro ng poker na nilalaro ayon sa orihinal na mga panuntunan ng Dream Kingdom. Bibigyan si Zero ng 26 na card na naglalaman lamang ng mga club at spade, habang si Manako ay magkakaroon ng mga card na naglalaman ng mga diamante at puso. Magkakaroon ng 3 round. Gamit ang 26 na card, kailangang gumawa si Zero ng 5 kamay ng 5 card.
Mula sa pinakamalakas hanggang sa pinakamahina ang mga kamay na magagawa niya mula sa kanyang mga card ay Royal Straight Flush, Straight 2 pair 1 pair at ang hug. Ang unang tuntunin ay hindi nila maaaring ulitin ang mga kamay sa larong ito. Halimbawa sa isang laro hindi sila makakagawa ng dalawang Royal Straight Flushes. Itatago nila ang kanilang mga kamay sa likod ng screen upang hindi makita ng kanilang kalaban. Pareho silang kailangang hulaan kung anong kamay ang ginawa ng kanilang kalaban. Kung ang isang manlalaro ay makakagawa ng isang mas malakas na kamay kaysa sa kanilang kalaban, kukunin nila ang bilang ng pinakamataas na card sa kanilang kamay at idaragdag ito sa kanilang score. Halimbawa kung mananalo sila sa isang pares makakakuha sila ng 8 puntos. Bukod dito ang isang alas ay hindi nakatayo para sa 1 punto ngunit 14 ang pinakamataas na halaga ng card. Kung magkapareho ang dalawang kamay ang panalo ay mapupunta sa taong may pagkakataon. Ibig sabihin sa kanilang turn dapat silang tumugma sa isang kamay na mas malakas kaysa sa kanilang kalaban at kung sila ay pareho sila ay makakakuha ng mga puntos pa rin. Kung ang isang manlalaro ay pipili ng Royal Straight Flush sa kanilang turn at ihaharap ito laban sa Royal Straight Flush ng kanilang kalaban mananalo sila at dahil may kasama itong ace magdadagdag ito ng hanggang 14 na puntos. Sa unang 2 round ang bawat manlalaro ay makakatanggap ng turn. Sa huling pagliko sabay nilang ipapakita ang kanilang mga card. Sa ikatlong round mananalo ang taong may mas mahusay na kamay. Gayunpaman kung ang ikatlong round ay magtatapos sa isang draw sila ay kukuha ng mga card mula sa isang deck at kung sino ang bubunot ng pinakamataas na card ay mananalo. Gagamit sila ng dartboard para ipakita sa ibang tao ang mga card na nataman nila. Halimbawa kung nataman nila si Ace at King kailangang ipakita sa kanila ng kanilang kalaban ang mga card na nataman nila sa dartboard. Kaya ang dartboard ay isang kinakailangang kasangkapan para malaman kung anong kamay ang ginawa ng kanilang kalaban. Para sa bawat isa sa unang 2 round ang mga manlalaro ay magkakaroon ng 2 darts na ihahagis. Sa pangatlo magkakaroon sila ng 3 darts. Upang simulan ang laro at upang matukoy ang pagkakasunod-sunod ng pagliko muli silang naglalaro ng roulette wheel at nanalo si Miniko. Magsisimula ang unang round at ay set up ng 2 manlalaro ang kanilang mga card. Si Miniko na bihasa sa laro ay kumpiyansang ibinabato ang kanyang mga pana kay Ace at King. Sinusubukan ni Zero na ituon ang kanyang dart sa magagandang card ngunit dahil bago ang isang dart ay tumama sa dingding habang ang isa ay tumama sa card 8. Ngayon magsisimula na ang totoong laro. Sa ipinakitang Zero's Ace at King card madaling natukoy ni Miniko ang uri ng kamay na nakakuha ng 14 na puntos para sa kanyang ace. Patuloy niyang tinutukoy ang mga uri ng kamay at nakakakuha ng higit pang mga puntos. Ngayon ay si Zero na. Pinagmasdan niyang mabuti at nakilala ang 2 sa mga kamay ni Miniko na nakakuha ng 22 puntos. Sa huling pagliko umiskor si Miniko ng 41 puntos. Biglang may sinabi ang isang gwardya kay Miniko na ikinagulat niya. Dinala ng gwardya ang mensahe ng chairman kay Miniko. Kung matalo siya sa laro papatayin ang kanyang kapatid bilang parusa. Haharapin niya ang mga kahihinatnan para sa pagdumi sa Dream Kingdom sa kanyang personal na paghihiganti laban kay Zero. Sa pamamagitan nito inihatid ng gwardya si Mitsuru palabas na nagdaragdag ng higit na presyon kay Miniko. Magsisimula ang ikalawang round at tinamaan ni Zero ang kanyang mga darts sa hari at reyna. Samantala ang Miniko ay naglalayon sa ace at 7. Nagsimula ang Zero at nakita ang 2 sa pinakamalakas na kamay ni Miniko na nakakuha ng kabuuang 49 na puntos. Napansin niyang laging naglalaro si Miniko ng kanyang pinakamataas na baraha. Isinasaalang-alang ito plano niyang ayusin ang kanyang mga card upang lumitaw na parang pinakamataas ang mga ito ngunit hindi ito mangyayari. Sa diskarteng ito unti-unting na-control ni Zero ang laro. Gayunpaman lumaban si Miniko tinapos ang round na 6 na puntos sa unahan ng Zero. Magsisimula ang ikatlong round at inayos nila ang kanilang mga kamay. Inihagis ni Miniko ang kanyang darts tinamaan si King Queen at Ace. Nagawa lang ni Zero na hampasin si Ace 7 at 8. Mukhang relaxed si Miniko dahil kitang-kita niya ang mga kamay ni Zero. Ginagamit niya ang kanyang pinakamalakas na kamay para ipakita ang pinaniniwalaan niyang Royal Straight Flush ni Zero. Gayunpaman ng i-flip ni Zero ang mga card nagulat si Miniko nang mapagtanto na hindi ito isang Royal Straight Flush kundi ang pinakamahina na card na nagpapanggap bilang pinakamalakas.
Bagamat nakakuha ng mga punto si Min Iko dahil sa kanyang ace, sinayang niya ang kanyang pinakamalakas na card na maaaring nakatulong sa kanya na matamaan ang iba pang mga card. Ngayon kailangan niyang alisin ang anumang kamay na humawak sa ace. Naniniwala siya na ang Ace King at Queen of Spades ay nasa magkahiwalay na mga kamay na ginagawang imposible para kay Zero na gumawa ng Royal Straight Flush sa kanyang natitirang ace. Upang ilipat ang laro sa pabor sa kanya, kinontra ni Min Iko ang straight flush ni Zero gamit ang kanyang sarili. Sa sandaling maglaro si Min Iko ng mga baraha, ipinahayag ni Zero na nahulog siya sa bitag. Ang kamay na lumalabas na mapula ay isang pares lang. Dahil nasaksihan niya ang kanyang husay sa darts, malinaw na kay Zero kung aling card ang malamang na layunin niyang ipakita. Sa ikatlong round, bawat isa ay may 3 darts at si Min Iko ang may unang pag-atake. Para kay Zero, parang may kapansanan ito sa unang, ngunit dahil alam niya ang mga barahan na pakay ni Min Iko, nagtakda siya ng bitag. Ngayon ay si Zero na ang mag-counterattack. Una, kinukuha niya ang kanyang flush gamit ang sarili niyang flush. Nang tanungin ni Min Iko kung paano sigurado si Zero sa kanyang mga card, ibinunyag niya ang kanyang lihim na paglipat. Napansin niya sa simula na laging inaayos ni Min Iko ang kanyang mga card sa pataas na pagkakasunod-sunod. Nang ipakita niya ang kanyang mga card, naging madali para kay Zero na maunawaan ang kanyang mga kamay. Sa wakas, inatake niya si Straight at ang ikatlong round ay nagtatapos sa isang tie. Ngayon tutukayan nila ang isang panalo sa pamamagitan ng pagpili ng card mula sa tuktok ng deck. Walang magawa ngayon si Min Iko. Nasa swerte ang lahat. Una, pumili si Zero ng card na lumalabas na isang hari. Ngayon kung makakakuha si Min Iko ng ace, saka lang siya mananalo at masisiguro ang kaligtasan ng kanyang kapatid. Nagsisimulang manginig ang mga kamay niya sa takot. Pagkatapos ay kinuha niya ang card at nakahinga siya ng maluwag nang makitang isa nga itong ace. Nanalo si Min Iko sa laro at naging chairman ng Zazen Group. Si Yuki ay nag-apply para sa isang trabaho sa kanyang kumpanya at may kubyerta sa kanyang kamay, ipinapakita sa kanya kung paano siya nanalo sa laro. Nang mag-abot si Zero para kumuha ng card, ay mayroon na siyang 2 card na nakatago sa kanyang palad. Isang hari at isang ace. Habang sinusubukang kunin ang card, maingat niyang pinalitan ito nang napili na niya. Ginawa niya ang lahat ng ito dahil nang dumating ang gwardya upang bigyan ng babala si Min Iko tungkol sa kanyang kapatid, may hinala kaagad si Zero. Hindi niya mailigtas ang kanyang kaibigan kahit minsan, at sa pagkakataong ito nagpasya siyang naroon para sa kanya. Sa pamamagitan ng pagbibigay kay Min Iko ng kanyang tagumpay, natiyak niya ang kaligtasan ni Mitsuru. Pagkatapos ay nakilala ni Zero si Mitsuru na pinatawad siya at handa nang magpatuloy. Kinilala ni Mr. Zazen ang pagsisikap ni Zero sa mga laro at binigyan siya ng 1 bilyong yen na nararapat sa kanya. Ipinagkatiwala ni Zero ang responsibilidad na ipamahagi ang pera sa mga nangangailangan sa kanyang mga kaibigan. Nagtatapos ang serye sa muling pagpupursige ni Zero sa kanyang mga ambisyon na kanyang isinantabi dahil kay Mitsuru.